walang kapayapaan, walang kalayaan sa bisyo, walang kalayaan sa kasalanan, walang kalayaan sa sakit at karamdaman. Yung ba ang gusto nating buhay? Ang tao, gusto nila mahabang buhay. Mahaba nga ang buhay mo, pero wala naman si Kristo. Anong saysay nun? Nadaan lang ako. Anong saysay ng buhay natin? Na tayo nasa kasaganaan, na tayo ay maraming kayamanan sa mundo ito. Marami tayong ari-arian, marami tayong pera, marami tayong mansyon, sasakyan. Anong saysay nun? Ang sabi ng salita ng Diyos, kung wala si Kristo, bali wala ang lahat. Kaya nga, yung wildfire sa LA, hanggang ngayon pala, ay nagliliyab pa rin. Lahat ng mayayaman na humahamak sa Diyos, lahat sila ngayon ay napahiya, at lahat sila ngayon ay ipinapa ng Diyos. Nasa na yung kanilang mga mansyon, nasa na yung kanilang mga katanyagan, nasa na yung kanilang mga salapi, yung kanilang mga mansyon, yung kanilang mga sasakyang magagara. Na-wash out lahat. Sa akin, di magara ito. Dito pinapakita ng Diyos ng maliwanag sa tao. Ang tao na kumakalaban sa Kanya ay isang mangmang. Kamangmangan ang lumaban sa Diyos. Kamangmangan ang umamak sa Diyos. Saan ka nakakita? Kakalabanin mo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. E di mangmang ka nga. Ahamakin mo yung Diyos na lumikha sa'yo. E di mangmang ka nga. Kapatid! Kapatid! Huwag mo kailanman kakalabanin ng Diyos sa buhay mo. Subalit kapag ikaw ay lumalayo sa Diyos at hindi mo siya pinapansin, para mo na rin siyang kinakalaban. Sa palagay mo, sino mananalo? Ikaw o yung Diyos? Pag naniwala ka na ikaw ay mananalo laban sa Diyos, isa ka rin mangmang na tao. Ibig na mamuhay tayo sa kamangmangan, mamuhay tayo sa kapayapaan, sa pagsunod sa Diyos, sa pagpapakumbaba sa Diyos, nang sa gayon ang Diyos ay pagpapalain ka sa buhay. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, ano mapapala ng tao kung mapasa kanya ang lahat ng bagay sa mundo, subalit ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay mapupunta lamang sa apoy ng impyerno. Marami ng mga tanyag ang nasa impyerno ngayon. Sising-sisi sila. Bakit pinili ang katanyagan kesa ang Diyos sa buhay nila?